Hi mga langga, good morning. Ayan, nagigit ready na ulit ako for work. Ang work ko ngayon mga langga ay 12:30, so 30 minutes siya late dun sa regular schedule ko. So, ayan, story time lang mga langga. So, dumaan si mama dito kagabi. Hinatid niya yung 2 balde. Kasi nasa requirements din yun or nasa list din yun ng kailangan namin i-prepare pag nanganak ako. So, 2 balde siya na nasa 10 liters yata yung ano niya, yung capacity niya, ay yung pwedeng ilagay. So, sabi ni mama, wag na daw akong bumili kasi marami daw siyang balde. Tapos natawa si Elko nung nakita niya yung balde kasi sabi ni Elko, yung balde na to, 5 years old, 5 years old ako, nasa amin na to. Sabi ni Elko gano'n, to sabi ko, ibig sabihin si mama magaling mag-keep ng mga bagay-bagay. Sabi pero yung balde mga langga, hindi siya mukhang luma. Siguro kasi hindi naman ginagamit ni mama. Kaya nakatambak lang doon. So, yun. Dinala niya dito kasi kailangan na namin unti-unti ipiprepare. So, may mga sa checklist namin, ayan, may mga na-acquire na kami or na-prepare na kami. So, sabi ni mama, sa Thursday, kasi wala akong pasok sa Thursday, sabi niya, sama daw ako sa kanya kasi mamili daw kami. Sabi niya ganon. Magtingin-tingin daw kami kung mayroon kaming mabili. Dito lang sa malapit na store sa amin kung may mga pwede kaming bilhin na nandun sa list. Sabi ni mamang ganon. So, sabi ko, sige. Naalala ko may blood test pala ako si Thursday. Pero yung blood test ko naman, umaga naman yun. 9:20 ata yung blood test ko. Yung blood test ko na yun mga langga. Bali, kinumbine ko na siya. Isang appointment na lang. Yung para sa thyroid ko. Thyroid monitoring. At saka sa 27 weeks. Blood test. And then, fasting blood sugar. So, yun. So, ibig sabihin, marami na namang dugo ang tatanggalin kay buntis. So, Thursday. So, kailangan ko mag-fasting ng Wednesday ng evening na hindi na ako pwedeng kumain. Tapos sabi ko kay Elko, love remind mo ako baka mamaya kakain ako. Tapos sabi niya, hindi ka naman ako makain after dinner ng kung ano-ano. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, unless habang tulog ako, bumababa ka dito sa kusina at nagkuha ka ng pagkain or kumakain ka. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko kasi minsan kahit sa gabi, pag nagugutom ako, inom lang ako ng tubig kasi nakakatamad. Nakakatamad kayang bumaba. Kasi yung nasa second floor kami natutulog. Tapos, pababa pa ako doon sa first floor para kumain. Nakakatamad po yun. So, sabi ko, hindi So, yun. At saka, share ko lang pala sa inyo mga langga. Meron akong colleague. Yan, kasamahan ko sa work. Minsan ko lang siya nakikita. Pero, nung una, akala ko hindi ko siya katrabaho. Akala ko customer kasi nag-shopping siya doon. Tapos, every time na makita niya ako, sobrang natutuwa siya. Pero, pure Dutch talaga siya. So, kinakausap niya ako ng Dutch. So, ako naman, syempre, konti lang naman yung Dutch na alam ko. Ayun. Kung ano lang yung naiintindihan ko sa kanya, yun lang din yung maisasagot ko. So, yun. Tapos, nung Saturday, nang nagpunta kami ni Elko, nag-grocery kami, nagkita kami sa, sa supermarket. Tapos, sabi niya, oh, hi! Tapos, sabi niya, mas halata daw yung chan ko kasi wala ngang uniform. Tsaka walang apron. So, mas klaro daw yung chan ko. Tapos, tinanong niya ako kung ilang weeks na ba daw. Tapos sabi ko, 26 kasi this week, 27 weeks na ako this week. Sabi niya, okay. Tapos, ayun, nagsalita, nag-usap sila ni Elko, pinakilala ko. Sabi ko, ito yung asawa ko, si Elko, ganyan. Tapos nag-usap sila. So, yun, dami na pala niyan sinabi sa asawa ko na tungkol din sa anak din niya na mas bata sa akin na nag-asawa. So, to make the story short, meron daw silang yung parang stroller ba yun? Stroller. Tapos sabi niya, ilang beses lang daw yung nagamit kasi yung unang binili nila is for one baby. Kailangan daw nila bumili ng isa pang stroller para daw sa 2 baby. So sabi niya sa akin at saka kay Mr. na, ibigay daw niya yun sa amin. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Elko, okay. Sabi ni Elko, sige titingnan namin. Tapos sabi niya mag-set daw kami ng date where pupunta kami doon sa bahay niya, makapag-coffee, at saka matingnan na rin namin yung stroller. So, kaya hindi namin muna sinama sa pamimili namin yung stroller kasi gusto muna ni Elko tingnan kasi kung okay pa naman yung stroller,
syempre, hindi na kami bibili ng bago. Kasi ang mahal ng stroller dito mga langga, nung tumingin kami sa baby dump, more than meron din mga 1,000 euros din. So, oh my God, so ang mahal. Sabi kong gano'n. Tapos sabi ko nga kay ko, kung pwede tayong bumili lang ng mga, sa Kringlop, yung second hand, sabi naman ni mama, meron namang nabibili na hindi ganun kamahal, like less than €1. Meron naman, at saka minsan nagsisale. So, tiningnan nga namin, tumingin kami sa website ng Albert Heijn. Kasi si mama, meron siyang, ewan ko kung up or nabasa niya sa news na sa Albert Heijn daw, where I work, meron daw doon parang sale. Lalo yung ilalagay lang, kasi ayaw kong ilagay si baby agad pagkapanganak ko, ilagay na sa kabilang room. So, sabi ni mama, meron daw siya nakita sa Albert Heijn na yung pwede mo siyang ilagay sa tabi mo, tapos pwede mong buksan yung sa gilid na mahawakan mo na agad yung baby mo. Yung pwede mong i-adjust yung height na maitabi mo yung baby. Kasi, dito kasi, ayoko naman na pagkapanganak ko, the next night, si baby doon sa kabilang, doon sa room niya matulog. Parang hindi ko naman kaya yun. So, sabi ni mama, tingnan mo. Tapos tinignan namin ko kagabi. Nakasale nga siya from 149 euros. So, kalahati ng price na yun. Tapos sabi ni ko, since nag-work ka naman sa Albert Heijn, baka pwede mong itanong, baka mas maka-less pa tayo or makahingi pa tayo ng discount. Sabi ni kung gano'n. Sabi ko, sige, itry ko. Tapos nagtingin na din kami ng stroller doon. Mas mura kasi may sale nga siya, mga 50% off. So, pwede na rin yun. So, yun lang mga langga. Kasi, mahal talaga. Sobrang mahal dito. Mahal dito. Sabi ko sa probinsya, hindi naman na kami nag-i-stroller doon. Wala namang stroller mga bata doon. Sabi kong ganun. Siguro yung nakatira sa tawag dito, sa highway. Kasi hindi naman kami nakatira sa highway. So, hindi kami gumagamit ng stroller. Pero sabi ni mama, wala ka sa Pilipinas. Nandito ka sa the Netherlands. So, we have to comply all the list na bigay ng ng Crown Store. Sabi ko, okay, sige. So, yun lang mga langga. Ayan. It's 11:31 na. So, ang duty ko ay 12:30. So, 11 o'clock, mag-start na akong mag-walk. So, at least mayroon akong time para hindi ako magmadali. At saka, ano ba yan? Natuwa pala ako mga langga kasi dun sa sa class namin yesterday, ang saya kasi pito kami mga estudyante. Tapos, nakakatawa kasi syempre, halos kami lahat hindi kami marunong mag-Dutch. So, nakakasalita kami ng Dutch pero konti lang. Syempre, nakakabuo kami ng sentence. Tapos, mas naging komplikado pa kasi kahapon yung topic namin is inversion or in Dutch, inverti. Like, baliktarin mo yung subject at saka yung verb. So, mas nakakalito pero nakakatuwa naman. So, yun lang mga langga. Kaya masaya. Kaya lang yung pag-attend ko ng lesson hanggang na lang siya, hanggang April 18 na lang kasi yung pregnancy leave ko mag-i-start siya ng 22. So after that, ayaw ko na umattend ng lesson. So dito na lang ako sa bahay the Dutch lesson. Ayan, mag-YouTube na lang ako. At saka, according to our teacher also, since kakarating ko lang dito, so ang bagong rules yata na ma-apply sa akin is hindi na ako magte-take ng A2 exam. Dediretso na ako sa B1, which is according to my classmates also, mahirap daw yun. Pero, tinanong ko sila kung meron na ba sa kanila na nakapag-take na ng B1 exam. Wala pa daw. Pero yung isa naming classmate na Indian, nakapag-take na siya ng A2. Which she said, okay naman daw. Naipasa naman daw niya. Pero hindi rin siya nag-enroll sa talagang Dutch lesson. Parang self-study lang din siya. Kasi yung A2, mas mahirap lang siya sa A1. Yung A1 exam ko naman na perfect ko yung tatlong category. Perfect yung score ko noon. Self-study lang din yun. Pero kaya sabi ni ko, for sure, kaya mo rin ipasa yung B1. Tapos, yung sabi ng teacher namin, yung B1, magkakamali ka talaga. Bihira lang na perfect yun. Kasi mahirap talaga ang B1. Pero, possible naman daw na maipasa yun as long as mag-study ka talaga. So, yun yung ko. Tapos, inaantay ko pa yung tawag ng Gemeente. Kasi yung Gemeente ang tatawag sa akin para magkaroon ng personal intake, personal, something, PIP yata yun. Yung parang i-assist kanila kung anong level ka dapat. Yung ganun. Tapos, sabi naman ng Indian na friend, na classmate ko, usually, ang Gemeente or ang government dito tatawag 2 years.
after 2 years pa daw ng pagstay ko dito. Sabi ko, oh my God, so matagal pa yun. Tapos sabi naman ng teacher namin, that's why for you to have more time to prepare. Sabi niya ganun. Sabi niya, pwede daw akong mag self-study, like mga website, mga ganun, YouTube na nagtuturo ng B1. So actually, Saturday night, nakapag-download na ako ng B1 textbook. Yan, PDF file siya. At saka meron na rin ako mga website na mga sinave para may practice ko yung aking B1. Kasi sabi ng teacher ko, mahirap daw talaga yun. Maraming nagkakamali doon. At saka marami daw ding hindi pumasa doon sa B1 exam. So, sa mga friends ko out there, sa mga langga ko out there na nakapag-take na ng B1 exam, ayan, baka meron kayong tips na pwede ibigay sa akin kung ano yung mga dapat kong aralin. Ayan, kung ano yung mga website na pwede kong silipin para makapag-dagdag ng knowledge para mag-practice para sa aking B1 exam. So, yun lang mga langga. Ayan. Ready na tayo. Ganito lang muna yung hair ko. Actually, bawal maglugay ng buhok sa work, pero may dala kong tali. Ayan. Doon ko na to itali sa work yung buhok ko kasi malamig. Today, 8 degrees lang. So, habang naglalakad ako, at least cover yung aking ears. Or, ears is urin. Hurin? Hurin yata in Dutch. Nakakalimutan ko lagi. Totoo talaga yun mga langga. Hindi ko alam. Pero sa akin talaga totoo yung buntis brain. We call that buntis brain or pag buntis ka, marami kang nakakalimutan. Sa akin nangyayari talaga yun. Si Elko nagugulat na lang. Parang kakatanong ko lang sa kanya, tapos tinanong ko na naman siya ulit. Or minsan may sinasabi ako sa kanya na hindi ko makukumpleto yung buong sentence ko. Sabi niya, ha? Ano? Sabi ko. Kaya yun lang mga langga sa mga buntis mommies out there. Ayan. Kung naka-experience din kayo ng mga ganun, comment down below on this video. And to all the people out there, to all my langga who will watch this video, please do subscribe to our YouTube channel, Hire Me Out Couple, Dutch Filipina, and please like and subscribe and share. And also we also have Facebook account, my name Marites Me Out, the Facebook account, and we also have TikTok account, which is Coco Binans naman. So yun lang mga langga. Bye, be kind, God bless your day ahead.